apply sa trabahong iyon. And I'm sure they had more qualifications than me. Masigit ang kanilang kwalifikasyon kaysa sa akin. But there was only 20 people who got the job, 25, and I was one of them. Ngunit 25 lamang ang nakapasa. And you know, when I look at those circumstances, At kapag nakikita ko mga bagay na iyon, I can say it only had to be the blessing of God. ito ay biyaya ng Diyos. How do you get a job when you don't have any qualifications on paper? Paano kayo makakuha ng trabaho kung wala kayong kwalifikasyon? But it's just the blessing of God and the favor of God that got me through. At ito lamang ay si biyaya ng Diyos kaya naganap ito sa aking buhay. See, God can bless us above anything we think or imagine. Kaya ang Diyos ay tayo mapapagpala higit sa ating iniisip. But we have to allow the Holy Spirit to change our thinking. Ngunit hayaan lamang nating gumawa ang Banal na Espiritu Santo na baguhin ang ating kaisipan. I observe there are many Filipinos. Nakikita ko maraming mga Pilipino. They have poverty in their thinking. Meron silang paghihirap sa kanilang kaisipan. They cannot think beyond poverty. Hindi sila makapag-isip ng mga katangian. But God wants you to give, He wants to give you His dreams and vision in your heart. Ngunit nais ng Diyos na ibigay ang kanyang biyaya at ang kanyang mga pangitain sa inyong mga puso. He wants you to learn to release faith. Nais niyang kayo'y manampalataya. You know, when I pray, Kaya kung ko'y nananalangin, you know, the Bible says sometimes we don't know how to pray. sabi ng Biblia, sinasabi ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin kung But the minsan. Holy Spirit will intercede through us. Ngunit ang Banal na Espiritu ang tutulong sa atin. Sometimes when I pray about my circumstances, Minsan kapag ako'y nanalangin sa mga nangyayari sa buhay ko, I cannot think what is the answer to my problem. hindi ko makita ang kasagutan sa aking suliranin. But what I can do is allow the Spirit of God within me to intercede through. Ngunit ang ginagawa ko, inayaan ko ang Banal na Espiritu Santo ang mamagitan sa Panginoon. And I see the Holy Spirit take control of my At circumstances. nakikita ko ang Banal na Espiritu Santo ang kumokontrol sa lahat ng nagaganap sa aking buhay. So tonight, I'd like us all to pray. Ngayon, nais ko ang bawat sa atin ay manalangin Because I believe sapagkat ako'y naniniwala. the Lord will give us His anointing Ang Panginoon ibibigay ang kanyang pahid to help us to grow in faith, upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. to help us to break free of our poor thinking, Upang maalis yung ating mga maling kaisipan. to help us to learn to release that faith. Upang matulungan tayong manampalataya. See, when I look at some of you young men, Nakikita ko ilang kalalakihan dito. I think God has something better for you than you can imagine. Merong bagay na mabuting ang Panginoon sa inyo na higit sa inyong iniisip. But you have to be brave. Ngunit kailangan kayo maging matapang. You have to allow the Holy Spirit to work in you Yan yung gumawa ang Espiritu Santo sa inyong buhay. so that the faith of God can be released through Upang you. ang pananampalataya ng Panginoon ay kumilos sa inyong mga buhay. You know, it takes courage to believe in God. Alam niyo nangangailangan ng katapangan upang manampalataya sa Diyos. Because when you start to believe in God, Kung kayo'y magsisimulang manampalataya sa Panginoon, all the negative thoughts and feelings can come up inside of lahat you. ng mga negatibong kaisipan ay maaalis sa inyong buhay. But those negative thoughts and feelings that exist inside of us, Yung mga bagay na negatibo na kumikilos sa ating buhay, that is what the Bible calls strongholds of the enemy. yun ang tinatawag na kasangkapan ng kaaway. If you're thinking about your circumstances, Kung iniisip niyo yung mga kasalukuyang nagaganap sa inyong buhay, and if all you can think is discouragement and suffering, at ang iniisip niyo lamang ay pagkabigo at paghihirap, they are strongholds of the enemy existing in our minds. sila ay mga kasangkapan ng kaaway na kumikilos sa ating kaisipan. The Holy Spirit wants to deliver us from Nais them ng Banal na Espiritu na papalaya ang bawat isa sa inyo so that faith thinking exists in our minds. upang ang pananampalataya ang manatili sa ating kaisipan. Maybe some of you young girls are worried about your future. Meron mga ibang kababaihan sa inyo ay nag-aalala sa inyong kinabukasan. You don't know who you can have as a husband. Naaaring iniisip nyo sino ang inyong magiging mapapangasawa. Maybe you're worried about having a husband. Naaaring nag-isip kayo sa ang pag-aasawa. You know, when you feel emotional, Kung kayo nakakaramdam ng emosyonal, when you experience fear, kapag kayo ay natatakot, when you experience doubt in your kung mind, meron kayong pananampalataya,
pagdududa sa inyong kaisipan. These are strongholds of the enemy the Lord wants to deliver us from. Nais ng Diyos na alisin ang lahat ng mga bagay na yan sa ating kaisipan. So tonight, let's all pray together. So ngayon tayo manalangin. And let's believe God to break the poverty thinking. Patayahan natin ang Diyos ay sirain ang mga negatibong kaisipan. And I'll pray for the anointing to come upon you, At ako'y mananalangin ang pahay ng Diyos ay dumating sa inyong buhay. so that God's dreams and God's visions will be able to come alive in your heart. Upang ang vision, ang pangitain at pangarap ng Panginoon para sa inyo ay maganap. And so that the faith will develop inside of you, Upang ang pananampalataya ay maganap sa inyong buhay. so you can release the anointing Upang maganap at mangyari ang pahid ng Diyos. and release the blessing for your life. At maibigay ng Panginoon ng biyaya ng gagaling sa Kanya. You know, it is a process. Ito ay isang proseso When the Israelites went into the promised land, nang ang mga Israel ay pumasok sa lupang pangako. they did not conquer the promised land in one day. Hindi sila nakarating sa isang araw sa dakong yon. It was a process, step by step. Yun ay may proseso. And for our lives to be completely blessed by Upang ang buhay ay ganap na mapagpala, we have to go through the process of growing. tayo ay dapat na ay makaranas ng proseso ng paglago And challenge those wrong strongholds in our thinking. at alisin ang mga maling kaisipan sa ating buhay. Meditate on the Word of God. Pagnilayan ang salita ng Diyos. Because when you meditate on the Word of God, Kung pinagninilay ninyo ang salita ng Diyos, the wrong thinking inside of us will become exposed. lahat ng maling kaisipan ay mawawala. And then we can learn to fight against that wrong thinking, those strongholds in our minds. At matututunan natin labanan ang mga maling kaisipan na dumarating sa ating kaisipan, sa ating buhay. And then the faith of God will be released through us. Upang pananampalatayang galing sa Diyos ay maganap. If you have sad thoughts in your mind, Kung mayroong kalungkutan kayong nararamdaman, the Holy Spirit inside of you can deliver you. ang banal na Espiritu ay palalayain kayo. If you experience pity and grief, Kung meron kayong naranasang pagkahabag sa inyong sarili, the Holy Spirit can deliver you. palalayain kayo ng Panginoon. Okay, so let's spend some time praying. Tayo manalangin. And who was playing the keyboard before? Can you just play that song, The Power of Your Love, again? Because it is the power of God's love that delivers us. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ang siya magpapalaya sa atin. You know, this song says, the weaknesses that I can see in me Ang kahinaan na nakikita ko sa aking sarili will be stripped away by the power of your love. ay maaalis sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. See, the weaknesses that are inside of us Ang kahinaan na nasa ating sarili are the strongholds of wrong thinking. ay kasangkapan ng maling kaisipan. But they can be stripped away. So let's sing this song again. You want to lead?